nakasakay tayo kay White Mama, no? At ayan, di siya pumapalag. Sa wakas, si White Mama natin, after sa ika-4 na paglalandi niya, ay matutuloy yung pagpapalaya natin sa kanya. Hello mga farmer, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman sa ating pinibawang video. So kamusta na po kayo? So medyo matagal-tagal tayo mga farmer na nawala, no? Di tayo nakapag-upload na mga videos. Ngayong araw na to ay magbibigay ako sa inyo ng ilang mga tips tungkol sa pag-iay sa ating mga inahin, kung ano yung tamang proseso ng pag-sumpit sa ating mga inahin at kung ano yung mga tamang handling ng mga semen na ating binibili para pang sumpit sa ating mga alaga. So ngayon po ay sa wakas si White Mama natin, after sa ika-4 na paglalandi niya, ay matutuloy yung pagpapalaya natin sa kanya. So nung nakaraan na 3 paglalandi niya, pinalipas natin dahil sa kawalan ng availability ng barako dito sa aming lugar, dahil sa yun, naubos na, namatay dahil sa pag-atake ng ASF dito. So ngayon po ay unti-unti na bumabalik sa normal yung pag-alaga ng baboy dito at nagkaroon na ng available na mga similya ng barako dito sa amin. So kanina kumuha na ako ng similya doon sa ating trusted na supplier at ngayon po ay susumpitan na natin si White Mama. So abangan nyo mga farmer yung mga tips na ating ibibigay. Okay, so update muna kayo sa kanya kung ano yung status niya. Let's go! So ngayon po mga farmer ay yan, nakasakay tayo kay White Mama, no? At ayan, di siya pumapalag, so nagpapasampa siya. So ilang araw na po siyang ganito, no? Na halos nawalan ng ganang kumain. Then yung ari niya ay unti-unting lumalaki at namumula at meron ding lumalabas na puting likido na dito sa kanyang ari. So ibig sabihin ay pwede na natin siyang palahian, pabulugan or ipaiay. Okay, so ayan. So di siya mapakali mga farmer dahil sa ilang araw na rin siyang talagang naglalandi. So ngayon po ay matutuloy na to yung ating pagpapalaya sa kanya. So ito na po mga farmer, no? Ayan, naka-ready na yung ating similya dito at yung ating catheter. So yung ating gagamitin para pagsumpit kay White Mama. So una-una natin gagawin mga farmer ay hugasan muna natin yung kanyang ari at linisin muna natin yon para maiwasan natin yung pagkakaroon niya ng infection kapag mayroon nakapasok na dumi dun sa loob ng kanyang matres. Bago natin iturok yung ating similya mga farmer, na kailangan nasa normal temperature siya. So hindi siya masyadong malamig, yung tamang-tama lang, yung body temperature lang yung ating habulin dito. At iwasan natin na masyadong alugin. Yan, so kapag ganito na pili natin, so kaunting ganito lang, kaunting shake lang para gisingin lang natin yung mga similya na nandito sa ating specimen bottle. Yan, so ganyan lang. So iwasan natin na masyadong alugin kasi nga baka mamatay yung mga similya natin. Okay, so tara, simulan na tayo. So sa pagpasok ng ating catheter, kinakailangan nasa 45 degrees angle kasi nga dun yung daanan papuntang matres. Okay, so ganun yung ating proseso na gagawin. So pisil-pisil muna natin yung kanyang likod or pwede natin sakyan para ma-stimulate yung ating inahin. So binigyan ko muna ng konting pagkain para hindi siya magiging malikot, no? So 45 degrees angle pataas. Ngayon po kapag nag-lock na siya na parang di na natin mahuhugot, so pwede nating lagyan ng ating similya. So medyo malikot talaga yung ating inahin kasi nga wala tayong farrowing pen. So sa pagpasok ng ating catheter, kinakailangan naka counterclockwise yung papasok natin, pagpihit natin. So lagyan na natin ng ating similya. So pwede natin pisil-pisilin yung kanyang likod para mag-stimulate talaga siya, or pwede natin sakyan. So kailangan natin na higupin yung laman ng specimen bottle natin, kung dating pisilin yung bote.
So higupin naman yan ng ating inahin, no? Kasi nga magsisimulate yan. So 10 to 15 minutes, ubos yan. So ay mga farmer, nagkakaroon ng suction dito sa ating specimen bottle, no? Kung makita natin, ay UP na siya. So ibig sabihin, hinihigop na yan paloob. So hayaan lang natin, bababa lang yan sa kanyang matres. So ay mga farmer, naubos nating maitulok yung isang specimen bottle natin. Kaya at nakakabit pa rin yung catheter, so may natin yan kukunin. So patatagalin natin ng mga 10 to 15 minutes para mahigop niya lahat yung nasa catheter na mga similya ng ating barako na tinurok. So ang lahi nga pala nito ng ating pinagkunan ng ating similya ay landrace din. So landrace yung ating inahin. So same lang na lahi sila. So yun lang din kasi yung available dun sa ating supplier. Okay, so mayroon pa tayo dong isang ganito, isang specimen bottle pa. So bukas ng umaga natin yun i-second dose or i-follow up. So kapag ka nag-follow up tayo mga farmer, for example, nagturok tayo ng umaga, so pagkahapon na tayo mag-follow up, or kung hapon naman tayo nag-first dose, ay bukas na ng umaga tayo mag-follow up. So tip ko lang din sa inyo mga farmer, kapag ka nag-AI tayo, ay gawin natin yan sa malamig na oras, no? So for example, umaga or hapon. So wag tayong mag-AI or magpasumpit ng mainit na panahon, kasi nga iinitin yung katawan ng ating mga inahin, at kapag sobrang init yung kanilang katawan ay may posibilidad na mamatay yung mga similya na ating in-inseminate sa kanila. So kaya mga farmer, kukunin na natin to. So clockwise yung pagkuha natin. So kanina pagpasok ay counterclockwise. So opposite naman dito sa ating pagkuha. So clockwise siya. So ayun mga farmer, ubos na ubos. So walang natira. So kapag ka meron namang malabas na similya dito at konti lang naman yung backflow, so okay naman yan. So kapag ka marami, so yun po yung hindi okay. So abangan na lang natin sa ika 18 to 21 days niya kapag ka naglandi siya ulit. So meaning hindi tumalab yung ating pag-AI sa kanya. Pero kapag ka tuloy-tuloy na at hindi na siya nag-hit ulit or naglandi ulit, so ibig sabihin ay possible na matutuloy yung kanya pagbubuntis. So sa mga nagtatanong pala kung ano yung mga basyan or mga senyales na naglandi yung ating mga inahin, so unang-una, kawalan ng ganang kumain. Pangalawa, pagkabalisa or hindi mapakali. Pangatlo, yung pagsampa-sampa sa kanilang mga kulungan, or kung may kasama silang mga baboy dito sa kanilang kulungan ay sinasampa nila. At pang-apat ay yung labis na pag-iingay. Pang-lima ay kapag sinampa natin sila ay hindi sila pumapalag. At syempre kapag may lumalabas na puting likido or liquid discharge doon sa kanilang ari, ay ibig sabihin ay standing hit tapos sila. So pwede na natin silang pasampahan. So ang pagpapasampa naman or tamang timing ng pagpapasampa or pag-iay natin ay within 48 hours na makita natin sila ng standing hit. So yun po yung pinaka-akma or pinakatamang oras ng pagpapalahi natin sa kanila. So dako naman tayo sa storage or handling ng ating mga similya na binibili para i-inseminate or i-AI sa ating mga alaga. So dito may natitira ako ditong isang specimen bottle pa for follow up sa ating inahin. So bukas natin to ituturok kasi nga hapon ngayon. So ang storage naman ito ay pwede natin ilagay ito sa ating mga ref, no? Or dun sa chiller lang. So wag nating ilagay sa freezer at wag din nating hayaan na labis na mainitan nito kasi nga mamamatay yung ating mga similya. So nasa 2 to 4 degrees Celsius or 35 to 40 degrees Fahrenheit yung storage temperature ng ating mga similya para ma-maintain natin na buhay lahat ng ating mga similya dito. So kapag bumibili tayo, so kinakailangan meron tayong ice box na mapaglagyan nito. So lagyan natin ng ice yon para ma-maintain natin yung temperature ng ating similya. So doon naman sa shelf life, so marami nagtatanong sa atin kung gaano nga ba katagal yung ating mga similya na ito kapag na-collect na natin sa ating mga barako. So base doon sa ating napagtanungan, so umaabot daw ito ng 1 to 2 weeks basta sakto lamang yung handling natin or storage natin. Yun nga, doon sa ibaba lang ng ref or sa chiller lamang, or kapag meron tayong ice box, so i-monitor lang natin at huwag hayaan natin na mawala ng ice para hindi mamatay yung ating mga similya. So ngayon mga farmer, update ko rin muna kayo kay Black Mama, no, sa nauna nating inahin na nasumpitan or na-EI. So syempre magpapakain muna tayo sa kanya. Lalagay tayo ng ating King's Vita Plus. Yan. So sa mga nagtatanong kung pwede ito sa mga buntis
or bagong bulog or bagong kasta. So pwede po ito. So sundin lang po natin yung nakalagay dito sa label at dosage administration ng ating King's Vita Plus. So nakalagay dito ay 2 teaspoon sa loob ng isang araw yung ating lalagay sa kanilang pagkain. So napaganda itong gamitin kasi nga napakarami nating makuha dito kagaya ng multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes at iba pang mga essential elements na pwede makatulong sa kanila. So ito po yung aking binibigay sa aking mga alagang baboy dito para masigurado ko na talagang maayos yung kanilang kondisyon. So yung pagkain natin sa kanya ay gestating feeds, which is 1.5 kilo sa isang araw. So nakadepende sa kanyang kakainang ubusin yung kanyang pagkain. Yan. So magana na po siyang kumain ngayon, di tulad dati. At unti-unti nang bumabalik yung kanyang magandang pangatawan. So dati nung naiay natin siya ay talagang butot balat ito, no? So ngayon kung makikita natin, so unti-unti nang bumabalik yung kanyang magandang kondisyon ng kanyang katawan. Yun. So 1 week na lang at makikita na natin kung talagang tumalab yung ating pag-iay sa kanya. So kapag hindi siya nag-reheat or naglandi ulit, ay ibig sabihin ay tuloy-tuloy na yung kanyang pagbubuntis. So kapag naglandi ulit, ibig sabihin palpak yung ating pag-iay sa kanya. Pero sa nakikita ko sa kanya mga farmer, ay okay naman siya. Yun. So ganda talagang gamitin mga farmer yung King's Vita Plus kasi nga mabilis natin na ibalik yung kanyang dating katawan mula dun sa butot balat niya nung nakaraan. So ay mga farmer, yun lamang yung ating update ngayon sa ating mga alaga dito. At sa mga nagtatanong tungkol sa pag-iay, no? So sana po ay nasagot natin yung inyong mga tanungan. So kung meron man tayong hindi nabanggit sa ating talakayan ngayon, so paki-comment na lang sa ating comment section para na sa ganun ay mas matuto pa yung ating mga ibang mga farmers din, mga hog raisers na nagsisimula pa lang at bago pa lang sa pag-alaga ng baboy. So abang-abang mga farmers sa iba pa nating update sa ating pag-alaga ng baboy, no? So marami akong ikukwento sa inyo dahil sa almost 10 days tayo na nawala. So di tayo nakapag-upload dahil sa ayun, natake tayo ng sobrang sakit ng ngipin at then sore eyes, kaya medyo matagal tayo na di nakapag-upload. So nagpapasalamat pa rin ako sa inyo mga farmers sa lahat ng patuloy na sumusuporta, patuloy na tumatangkilik at nanonood sa ating mga videos. Yun, so talagang taos puso po yung pasasalamat ko sa inyo. At sa ngayon po ay wala po tayong shoutout ngayon kasi nga medyo nahirapan pa tayo sa pagsalita dahil sa sobrang sakit ng ngipin natin. So isang ngipin lang ito yung may sira, pero yun, almost 1 week tayo na hindi nakapag trabaho ng mabuti. So mga farmer, maraming salamat sa inyong panonood. At sa hindi pa po nakapag-subscribe ay pa-subscribe na lang din po para lagi po kayo updated sa mga gagawin para mga videos, mga tips and tutorials, mga farming ideas kung saan pwede yung pagkakitaan. So hanggang sa muli mga farmer, happy farming!